Dumako na tayo. Nako, eto. No? Pangatlong topic pa lang to. Oh. Dito muna ho tayo, mga kababayan, doon sa madidisbar. May posibleng madisbar. Eto, oh. Sabi dito, balita, November 14. Ayun, bagong Pinas update na naman. November 14, 2024. Mga kababayan, ayan. The Times, the Manila Times, former lawmaker Glenn Chong faces disbarment complaint. Kasi po, mga kababayan, nung panahon na sila ay nagmamautog-mautog, gigil na gigil niya si Glenn Chong eh. Bakit? Kasi nga 'di ba hindi sila pinapansin? Papansin sila ng papansin doon sa mautog nila pero walang pumapansin sa kanila. Kaya nasabi doon, kumbaga, nakalimutan ko na yung exact word na sinabi ni Glenn Chong doon pero sasampalin ba o kaliwat kanan? Yun doon yun eh. Oh. Basahin po natin. A disbarment complaint kay Barbie. Barbie, bakit? Uy, hindi Barbie yun, si Glenn Chong. Oh. Sabi nga, may kumakalat na chismis eh, di ba? Na jowa niya yung si ewan ko lang. A disbarment complaint was filed before the Supreme Court against Glenn Chong. Nasaan na ba si Glenn Chong? No? Magbigay tayo ng konting pabalik, no? History kay Glenn Chong, mga kababayan. Di ko alam kung ilang taon na makalipas, mga bossing. Meron yan na driver o kaibigan, basta nandun. Si Richard Santillan, gamit niya yung pangalan na yun. Parang ilang taon na, 10, 11, 12, paulit-ulit niyang ginagamit yung pangalan na yun, mga bossing. Hanggang sa dumating sa punto na eto na, mag-e-election na ng 2022. No? So ngayon, nakita niya siguro, malakas si BBM. Sasabit ako. Nung sumabit siya, mga kababayan, yung buong pangangampanya, BBM. Tapos masaya siya lahat, mga bossing. Nung nanalo na, ang sabi nitong si Glenn Chong, ayan na, nagsalita na ang taong bayan. Nung pagkapanalo po, mga bossing, paniwalang-paniwala siya na walang dayaan na nangyari. No? Di yun na. Posisyon na. Maghihingian na ng posisyon. Meron posisyon para sa kanya kaso ayaw niya Meron talaga siyang gustong makuha Kung di ako nagkakamali, Comelec yung gusto niya makuha. So, naghintay ng 6 na buwan, tahimik, no? Doon po sa pagkakapanalo ni PBBM, etong tao na to, sabi niya, nagsalita na ang taong bayan, si BBM talaga ang nanalo. After 6 months, walang posisyon o hindi yung posisyon na naibigay sa kanya yung gusto niya. Iba na, nandaya na. Hanggang sumali na po sa mga mautog. Hanggang doon sa mautog nila, mga boss, wala na. Bisit na, galit na, dahil, hindi sila pinapansin. Kaya nga po doon sa isang speech niya, sasampalin niya ang First Lady Lisa Marcos ng kaliwat kanan. Kala ko nga, pati ako, mga kababayan, akala ko is nalimutan na ng taong bayan. Hindi po pala. May magsasampa, ng disbarment complaint. Kay, sino to? Kay, pangalan nito? Malapit na po kasing mawala yung mga pangalan nila kay Glenn Chong. Ayan, di ba? Chong statement drew widespread condemnation from various sectors including legal professional who said the remarks violated the principle of decency and respect that the legal profession uphold. Talaga naman, mga bossing. Di ba? Sabi nila, naunang madisbar dyan si maunang madisbar dyan si Attorney Gadon Si Attorney Larry Gadon, hindi na naman pinapractice yung pagiging lawyer niya. Di ba? Ito si Glenn Chong, malaking importansya sa kanya niyan. No? Yan po ang napapala nila, mga kababayan. Si Roque, sabi ni Master Chief, si Roque, he, she. Bakit may he, she? Diskumpiyado ka, will also face the same. Pero mas mukhang upgraded yung kay Roque. No, kay Roque talon agad yun sa sa kasong isinampa sa kanya na human trafficking Pagka nagkataon walang yun.
walang bail yun. Pareha sila ni Kibuloy. Etong kay Barbie. Ano ba? Kay Glenn Chong, mga kababayan, is, ayan, disbarment complaint. Mag-iiyakan po ang mga DDS niyan. Lalo na yung mga napaniwala ni Maharlika doon sa kanyang araw-araw na live. So, kasi tandem daw ho yan eh. Ayan, tama. Oh. Sabi ni Janelle de Guzman. Mark, di ba tandem sila ni Chong at ni Hitad? Oo. Ayan ang napapala po, mga kababayan. Tsaka, eto. Naalala ko na naman. Pati si Pantaleon Alvarez, nung panahon nang sila ay nagmamautog, sumisigaw din ho yun. Di ba? Nananawagan doon sa mga kasundaluhan, mga kapulisan na magtanggal ng suporta sa ating presidente. Yung sinasabi ho nila, tingnan nyo, kaila Barbie nga, kaila Barbie ako ng Barbie. Kaila Glenn Chong nga, walang nangyari. Pero, siyempre, pinag-aaralan pa po yan, mga boss. It takes like 1 to 2 months to 3 months bago maging ganyan, ipasa o bago ihain na ng kaso. Pinag-aaralang maigi yan, mga boss. Kaya yung kay Pantaleon Alvarez, malamang ako sa alamang, no? 100%, siguro mga ilang buwan pa, may kaso na din kakaharapin yun. Yung pagsigaw-sigaw niya nga doon, no? Na magtanggal ng suporta yung kapulisan at mga kasundaluhan. At madami pang iba dyan, dyan sa mautog. Pero ang pinagtataka ko, mga bossing, hanggang ngayon, walang mautog. Simula nung nakulong si Kibuloy at na-freeze yung mga account ni Kibuloy, wala nang mautog. No? Kaya nagtataka din ho ako doon sa mga DDS. Palakas daw po sila ng palakas. Wala akong nakikita lumalakas. Baka ang ibig nyo sabihin, pabawas ng pabawas, hindi palakas ng palakas. Di ba? O eto, dakuin na ho natin yung huling topic natin kay Inday Sara Duterte tungkol po sa bank account, mga boss. Eto, maganda na to. Dahil nga, ang dating Pangulong Duterte, sabi, wala namang mga katotohanan niya. Pagka yan may totoo, magre-resign ako. Pirmahan nyo na po yung inyong waiver, no? Tama po kayo sa narinig ninyo sa akin. Pagka daw po totoo yon, magre-resign ang dating Pangulong Duterte. Sabi ko naman, saan magre-resign to? May position ba to? Hindi na siya presidente. Ayun pala, dito natin masasabi, lumulutang pa din sa alapaap na siya pa din ang presidente.